Ama naming Diyos na mapagmahal, sa pagtatapos ng araw na ito, lumalapit ako sa iyo na may pagod na katawan at maraming iniisip sa aking isipan. May mga bagay na natapos, may mga bagay na hindi pa, may mga tagumpay at may mga pagkukulang. May mga ngiti at may mga sandaling na puno ng pag-aalala. Panginoon, ngayong gabi, nais ko lamang ng isang bagay, kapayapaan. Tahimik ang paligid, ngunit maingay ang aking isip. May mga alaala na bumabalik, may mga problema na paulit-ulit kong iniisip. May mga paano kung at bakit kaya na hindi ko mapigilan. Ama, hinihiling ko ngayon, bago ako pumikit, hipuin mo ang aking isipan. Kung may stress na naiwan mula sa trabaho, alisin mo ito. Kung may alitan o hindi pagkakaunawaan, palambutin mo ang aking puso. Kung may takot tungkol sa kinabukasan, paalalahanan mo akong huwag mo at hawak mo ang aking bukas. Panginoon, pagod na ang aking isip sa kaiisip. Turuan mo akong magpahinga, hindi lamang sa katawan, kundi sa pag-iisip. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng alalahanin ko ngayon. Ang mga bayarin na hindi pa nababayaran, ang mga responsibilidad na naghihintay bukas, ang mga pangarap na tila matagal bago maabot, ang mga problemang wala pa akong solusyon. Hindi ko kayang dalhin ang lahat ng ito mag-isa. Kaya ngayon, inilalapag ko sila sa iyong mga kamay. Panginoon, punuin mo ang aking silid ng iyong presensya. Hayaan mong ang bawat sulok ay mapuno ng kapayapaan. Kung may kaba sa aking dibdib, pakalmahin mo ito. Kung mabilis ang tibok ng aking puso dahil sa anxiety, pabagalin mo ito. Turuan mo akong huminga ng malalim at magtiwala. Habang ako ay humihiga, tulungan mo akong maramdaman na ligtas ako. Ligtas ang aking pamilya, ligtas ang aming tahanan. Ikaw ang nagbabantay kahit kami ay natutulog. Kung may masasamang panaginip na gustong sumira ng aking pahinga, ilayo mo ito. Bigyan mo ako ng mahimbing at payapang pagtulog, naway ang aking mga panaginip ay mapuno ng pag-asa, hindi takot. Panginoon, kung may mga bagay akong pinagsisisihan ngayong araw, patawarin mo ako. Ayaw kong matulog ng may bigat sa puso. Linisin mo ang aking isipan sa anumang guilt o self-blame. Tulungan mo akong tanggapin na hindi ako perpekto, ngunit mahal mo ako. Sa bawat paghinga ko ngayong gabi, ipaalala mo na buhay at regalo. Sa bawat pagdilat ko bukas, naway sariwa ang aking isip at magaan ang aking pakiramdam. Ngayon, pinipili kong bitawan ang kontrol. Hindi ko naiisipin ang mga hindi ko kayang solusyonan ngayong gabi. Hindi ko nahahabulin ang mga sagot na hindi pa oras para ibigay. Pinipili kong magtiwala. Ama, habang ako ay unti-unting inaantok, yakapin mo ako ng iyong kapayapaan. Hayaan mong ang iyong presensya ang maging kumot ko. Ang iyong pag-ibig ang maging unan ko. Ang iyong proteksyon ang maging bantay ko. Palitan mo ang ingay ng isip ko ng katahimikan. Palitan mo ang takot ng kapanatagan. Palitan mo ang pag-aalala ng tiwala. Sa gabing ito, ako ay magpapahinga. Hindi dahil tapos na ang lahat ng problema, kundi dahil ikaw
ang bahala. Salamat Ama sa isang araw na natapos. Salamat sa mga aral, salamat sa proteksyon, salamat sa pag-ibig na hindi nagkukulang. Ngayon, ipinipikit ko ang aking mga mata nang may kapayapaan sa puso at isip. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang gabing ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ama kong Diyos, na nakakakita ng lahat, narito na naman ako ngayong gabi. Tahimik ang paligid, ngunit ang aking isip ay hindi mapatahimik. Habang ang mundo ay nagpapahinga, ang aking mga iniisip ay tila mas lumalakas. Ang mga salitang narinig ko kanina ay paulit-ulit sa aking utak. Ang mga pagkakamali ko ay parang nakareply. Ang mga problemang wala pang solusyon ay tila mas mabigat kapag gabi. Panginoon, pagod na ako sa kakaisip. Pagod na ako sa pag-analisa ng bawat detalye. Pagod na ako sa pagbabalik-balikan ang nakaraan. Pagod na ako sa pag-iisip ng worst case scenario. Alam mo Ama, na hindi ko gustong mag-overthink. Hindi ko gustong maging bihag ng sarili kong isipan. Ngunit minsan, hindi ko ito mapigilan. Kaya ngayong gabi, lumalapit ako sa iyo, hindi bilang malakas, kundi bilang pagod. Hindi bilang kontrolado ang lahat, kundi bilang taong umaamin na hindi ko kayang kontrolin ang lahat. Panginoon, turuan mo akong bitawan ang mga bagay na hindi ko hawak. Kung may mga desisyon akong pinagsisisihan, tulungan mo akong tanggapin ang nakaraan. Kung may mga salitang nasabi ko na sana ay hindi ko nasabi, tulungan mo akong tanggapin ang nakaraan. Turuan mo akong magpatawad sa sarili ko. Kung may takot ako tungkol sa bukas, trabaho, pamilya, kalusugan, kinabukasan, paalalahanan mo akong hindi mo ako pababayaan. Ikaw ang Diyos na gising kahit ako ay natutulog. Ikaw ang Diyos na kumikilos kahit ako ay nagpapahinga. Habang ako ay nakahiga ngayon, Panginoon, pakalmahin mo ang aking nervous system. Kung mabilis ang tibok ng aking puso, pabagalin mo ito. Kung mabigat ang aking dibdib dahil sa anxiety, pagaanin mo ito. Humihinga ako ngayon ng malalim. At sa bawat paghinga ko, ibinibigay ko sa iyo ang aking mga alalahanin. Sa paglanghap ko, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Sa pagbuga ko, pinapakawalan ko ang aking takot. Panginoon, kung may mga what if na bumabagabag sa akin, palitan mo ito ng God is in control. Kung may mga tanong akong walang sagot, turuan mo akong maghintay. Kung may mga bagay na hindi malinaw, tulungan mo akong magtiwala. Ama, minsan natatakot ako sa katahimikan ng gabi dahil doon lumalabas ang lahat ng iniisip ko. Ngunit ngayon, nais kong ang katahimikan ay maging pagkakataon upang marinig ang iyong boses. Sabihin mo sa aking puso na ligtas ako. Sabihin mo sa aking isip na sapat ang biyaya mo para bukas. Sabihin mo sa aking kaluluwa na mahal mo ako. Kung may spiritual battle na nangyayari sa aking isip, anumang negatibong kaisipan, self-doubt, condemnation, sa pangalan ni Jesus, pinapalayas ko ito. Hindi ako alipin ng takot, hindi ako bihag ng anxiety, hindi ako kontrolado ng overthinking. Ako ay anak mo.
at ang isip ko ay nasa ilalim ng iyong kapayapaan. Panginoon, bantayan mo ang aking pagtulog. Huwag mong hayaang magising ako sa gitna ng gabi na puno ng takot. Huwag mong hayaang masira ang aking pahinga dahil sa bangungot o biglaang kaba. Kung magising man ako, ipaalala mo agad ang iyong presensya. Yakapin mo ako ngayon, Ama. Hindi man kita nakikita, alam kong naririto ka. Ang aking kama ay hindi lugar ng pahinga. Ito ay lugar ng pagtitiwala. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang bukas, ang mga meeting na darating, ang mga responsibilidad, ang mga usapan, ang mga hamon. Hindi ko kailangang isipin lahat ngayon. Dahil ikaw ang bahala, habang ang aking mga mata ay unti-unting bumibigat, hayaan mong ang aking isip ay unti-unting tumahimik. Parang alon na dahan-dahang humuhupa, parang hangin na dahan-dahang kumakalma. Panginoon, ibalot mo ako sa iyong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kapayapaan na hindi nakadepende sa sitwasyon. Kapayapaan na hindi natitinag ng problema. Ngayong gabi, pinipili kong magtiwala. Pinipili kong huminto sa kakaisip. Pinipili kong magpahinga. Pinipili kong maniwala na hawak mo ang lahat. Salamat, Ama, dahil kahit magulo ang isip ko minsan, hindi mo ako pinapagalitan. Bagkus, tinatanggap mo ako at pinapahinga. Sa gabing ito, ako ay matutulog ng may kapayapaan. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil may Diyos na mas malaki kaysa sa lahat ng problema. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama kong Diyos, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Tahimik ang paligid, madilim ang kwarto, ngunit ang isip ko ay muling gising na gising. Hindi ko alam kung bakit ako nagising. Wala namang ingay, wala namang dahilan. Ngunit narito na naman ang kaba, ang pag-iisip, ang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Panginoon, sa oras na ito ng hating gabi, ikaw ang una kong tinatawag. Hindi ako magpapanik, hindi ako matatakot dahil alam kong gising ka. Kung ang paggising kong ito ay dahil sa stress, pakalmahin mo ako. Kung ito ay dahil sa pagod na hindi na ilabas, yakapin mo ako. Kung ito ay dahil sa anxiety na hindi ko na malayang dala ko pa rin, hipuin mo ang aking puso ngayon. Ama, sa dilim ng gabing ito, ikaw ang aking liwanag. Habang ang mundo ay tulog, samahan mo ako. Huwag mong hayaan sa katahimikan ay maging lugar ng takot. Gawin mo itong lugar ng iyong presensya. Kung mabilis ang tibok ng puso ko, pabagalin mo ito. Kung may paninikip sa dibdib, paluwagin mo ito. Kung may biglang negative thoughts, palitan mo ito ng iyong katotohanan. Panginoon, pinipili kong huminga ng malalim ngayon. Sa bawat paglanghap, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Sa bawat pagbuga, pinapakawalan ko ang aking takot. Hindi ako nag-iisa sa oras na ito. Kung may pag-aalala tungkol sa pera, pamilya, kalusugan o kinabukasan na biglang sumagi sa isip ko, inilalagay ko ito ngayon sa iyong paanan. Hindi ko ito iisa-isahin. Hindi ko ito susolusyonan ngayon. Hindi ko ito hahayaang kontrolin ako. Dahil ang oras na ito ay oras ng pahinga.
hindi oras ng pag-aalala. Ama, kung may spiritual attack man na gustong sirain ang aking pagtulog, sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan ko ito. Ang aking isipan ay pag-aari mo. Ang aking gabi ay nasa ilalim ng iyong proteksyon. Walang takot ang may kapangyarihan dito. Walang bangungot ang may pahintulot. Walang negatibong espiritu ang maaaring manatili. Ang kwarto ko ay sakop ng iyong presensya. Ang kama ko ay lugar ng iyong kapayapaan. Panginoon, minsan naiisip ko, bakit ba ako nagigising ng ganitong oras? Ngunit ngayon, imbes na magtanong ng may kaba, pipiliin kong manalangin ng may tiwala. Kung ginising mo man ako para lang maramdaman ang iyong presensya, salamat. Kung ginising mo ako para ipaalala na hindi mo ako nakakalimutan, salamat. Ngunit Ama, pagkatapos ng sandaling ito, tulungan mo akong makabalik sa mahimbing na tulog. Ipikit mo muli ang aking mga mata ng may kapanatagan. Pahupain mo ang anumang tensyon sa aking katawan mula ulo hanggang paa. Paluwagin mo ang aking noo, i-relax mo ang aking balikat, tanggalin mo ang bigat sa aking dibdib. Palambutin mo ang aking paghinga, hayaan mong ang aking katawan ay muling mag-surrender sa pahinga. Hindi ko kailangang maging alerto ngayon, hindi ko kailangang maging handa sa laban, hindi ko kailangang mag-isip ng solusyon. Ikaw ang nagbabantay. Habang ako ay muling inaantok, iparamdam mo na ligtas ako. Ligtas ang aking pamilya, ligtas ang kinabukasan ko sa iyong mga kamay. Kung sakaling muli akong magising mamaya, ipaalala mo agad ang panalangin ito. Ipaalala mo na may Diyos na mas malaki kaysa sa aking anxiety. Ngunit ngayon, Ama, pinipili kong bumalik sa pahinga. Hindi dahil tapos na ang lahat ng problema, kundi dahil ikaw ang gising para sa akin. Salamat sa gabing ito, salamat sa hininga, salamat sa proteksyon. Ngayon, dahan-dahan akong muling matutulog. May kapayapaan sa isip, may katahimikan sa puso, may tiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming mapagmahal na Diyos, sa sandaling ito kami ay lumalapit sa iyo nang may pusong puno ng pasasalamat at pagpupuri. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan at sa bawat bintig ng aming puso at bawat hinga ng aming buhay. Kami ay nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at habag. Salamat sa iyong walang sawang pagkalinga sa amin sa araw-araw, sa bawat umagang nagigising kami ng may bagong pag-asa at sa bawat gabing natatapos namin ng ligtas sa iyong pag-iingat. Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, patuloy mo kaming minamahal at pinapatawad. Sa iyong biyaya, patuloy mong binubuhos ang iyong pagpapala. Ang pagkain sa aming hapag, ang tahanang nagiging kanlungan sa gitna ng unos, at ang mga taong nagiging instrumento ng iyong pag-ibig at malasakit. Salamat sa iyong walang hanggang katapusan, kabutihan na kailanman ay hindi nauubos at hindi nagmamaliw. Aming Ama, itinataas namin sa iyo ang aming pasasalamat
para sa mga simpleng bagay na madalas namin binabaliwala. Sa malamig na simoy ng hangin, sa sikat ng araw na nagpapaliwanag ng aming landas, at sa mga bituin sa kalagitnaan ng kalangitan ay nagpapaalala sa amin na ikaw ang lumikha ng lahat. Pinapaalala mo sa amin na sa bawat maliliit na biyayang aming natatanggap, naroroon ang iyong pagmamahal at pag-aalaga. Minsan, salamat sa mga taong inilagay mo sa aming buhay, sa aming pamilya na nagbibigay ng lakas at pag-asa, sa aming mga kaibigan na nagiging kanlungan sa oras ng kalungkutan, at sa mga guro at leader na nagiging gabay at liwanag sa aming paglalakbay. Hinihiling namin na palakasin mo ang aming relasyon sa kanila upang maging daluyan din kami ng iyong biyaya at pagpapala sa kanilang buhay. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon, nagpapasalamat kami sapagkat hindi mo kami iniwan. Sa kabila ng mga kabiguan at paglulugmok, ikaw ang aming naging kalasag at sandigan. Ipinapaalala mo sa amin na ang bawat luha ay may katapatan sa ginhawa at ang bawat sugat ay may kagalingan. Salamat o Diyos sa iyong pangako na hindi mo kami pababayaan, na lagi mo kaming kasama sa bawat takbang ng aming paglalakbay. Panginoon, itinataas namin ang aming pasasalamat hindi lamang sa mga mabubuting bagay, kundi pati na rin sa mga pagdurusa at mga pagsubok na aming napagdaanan. Sapagkat batid namin na sa bawat unos ay naroroon ang iyong mga aral, at sa bawat sugat ay naroroon ang iyong mga himala ng paggaling at pagbangon. Ipaalala mo sa amin na ang bawat pagluha ay pagkakataon upang mas lumalim ang aming pananampalataya sa iyo. Ama, salamat sa iyong kalinga sa aming mga pangangailangan. Sa pagkain na nagpapalakas sa aming katawan, sa tubig na nagpapawi ng aming uhaw, at sa mga biyayang pangkabuhayan na nagiging sandigan namin sa araw-araw. Ipaalala mo sa amin na maging mapagpasalamat sa lahat ng aming natatanggap, maliit man o malaki, at turuan mo kaming magbahagi sa mga nangangailangan upang maging daluyan din kami ng iyong pagmamahal. Salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming landas. Sa pamamagitan ng iyong mga pangako, kami ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Salamat sa iyong banal na Espiritu na laging gumagabay at nagbibigay sa amin ng liwanag sa aming mga desisyon at hakbangin. O Diyos, patuloy mo kaming hubugin upang maging mga taong may pusong puno ng pasasalamat, hindi lamang sa mga oras ng kasaganaan, kundi lalo na sa mga oras ng kakulangan at pagsubok. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat hindi lamang sa mga biyayang natatanggap, kundi sa mga aral na natutuhan sa gitna ng mga kabiguan. Palakasin mo ang aming pananampalataya na sa bawat pagsubok ay naroon ang iyong plano at layunin. Panginoon, sa iyong mga kamay, isinusuko namin ang lahat ng mga alalahanin at pangarap. Salamat sa pag-akay mo sa amin sa bawat araw, sa pagbibigay mo ng pag-asa sa kabila ng kawalan, at pagpapatnubayan mo sa landas na iyong inilaan para sa amin.
Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, na siyang dakilang halimbawa ng pasasalamat at pagsuko sa kalooban ng Diyos, itinataas namin ang lahat ng aming papuri at pasasalamat. Aming mapagmahal na Diyos, sa pagtatapos ng aming panalangin, itinataas namin ang lahat sa iyo. Amen. Sa paglapit namin sa iyong trono ng biyaya, o aming Diyos, sa oras na kami ay dumudulog ng may pusong nag-uumapaw sa pasasalamat sa kabila ng lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, Ikaw ay nananatiling tapat, mapagmahal at mahabagin sa amin. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-akay sa amin sa bawat araw na kami naghakbang sa aming tinatahak at sa bawat pagsubok na aming pinagdadaanan. Sa bawat paghinga namin, nararamdaman namin ang iyong presensya, nagdudulot ng kapayapaan at pag-asa. O Diyos, salamat sa simpleng biyayang kadalasan ay hindi namin nabibigyan ng pansin. Sa malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa aming balat, sa liwanag ng araw na nagbibigay init at sigla, at sa ulan na nagbibigay buhay sa lupa. Salamat sa kalikasan na iyong nilikha na nagbibigay sa amin ng kaligayahan at paalala na ikaw ay Diyos ng kagandahan at kaayusan. Turuan mo po kaming maging mapagpasalamat hindi lamang sa mga malalaking biyaya, kundi lalo na sa mga maliliit na bagay na araw-araw naming natatanggap mula sa iyo. Aming Ama, sa oras na ito, nais naming ipinapahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa aming mga pamilya. Salamat po sa mga magulang na walang sawang nagmamahal at nag-aalaga sa amin. Sa mga kapatid na nagiging katuwang at kaagapay sa bawat hamon ng buhay. At sa mga kaibigan na nagiging kasangga at kandungan sa oras ng pangangailangan. Ipinagdarasal namin ang aming mga pamilya na kami ay magkaroon ng pagmamahalan, pag-unawaan, pagtitiis sa kabila ng aming mga pagkakamali. Ipinagkaloob mo po sa kanila ang iyong walang hanggang biyaya at patnubay. Panginoon, itinataas din namin sa iyo ang aming pasasalamat para sa kalusugan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Sa kabila ng mga karamdaman at pangamba, naroon ka nagpapalakas, nagpapagaling at nagbibigay ng kapanatagan. Salamat sa bawat araw na kami ay nakababangon mula sa mga higaan. Sa bawat pagkakataon na kami ay nakakalakad, nakakatayo at nakakapagtrabaho ng may lakas. Sa bawat tibok ng aming puso, paalalahanan mo kami na ito ay biyaya na nagmumula sa iyo. Aming Ama, sa oras ding ito, nais naming pasalamatan sa mga hamon na aming pinagdadaanan. Bagamat masakit at mahirap, ituro mo sa amin na sa gitna ng mga pagsubok ay naroroon ang iyong aral at layunin. Panginoon, salamat sa mga kabiguang nagturo sa amin ng pagtitiis, sa mga luha na nagbigay daan upang mas mapalapit kami sa iyo, at sa mga pagkalugmok na naging daan upang mas lumalim ang aming pananampalataya. Turuan mo kaming makakita ng mga pagpapala kahit sa gitna ng unos at matutong magpasalamat sa kabila ng mga pinagdadaanan. Ama,
Pinasasalamatan ka namin sa mga pagkakataong nagbigay ka ng kagalakan sa aming puso. Salamat sa mga panalangin na iyong isinagot, mga panalangin aming iniyakan, mga kahilingang aming inaasam, at mga pangarap na iyong itinupad. Salamat sa mga pagkakataon na ipinadama mo sa amin na hindi mo kami pinababayaan. Ipinaalala mo sa amin na kahit hindi man ayon sa aming nais ang mga kasagutan, ikaw ay Diyos na laging may mas mabuting plano para sa amin. O Diyos, sa oras na ito, tinataas din namin sa iyo ang aming pasasalamat sa mga pagkakataon na naging daluyan kami ng iyong pagpapala sa iba. Salamat sa mga pagkakataon na nakapagbigay kami ng tulong sa mga nangangailangan. Nakapagpasaya kami sa mga nalulungkot at nakapagbigay inspirasyon sa mga nanghihina. Salamat sa mga sandaling nagamit mo kami bilang instrumento ng iyong kabutihan at pag-ibig. Turuan mo kaming maging mas mapagbigay at mapagmalasakit nang walang hinihintay na kapalit, kundi para lamang sa iyong kaluwalhatian. Ama, salamat sa iyong mga pangako na nagbibigay pag-asa sa aming mga puso. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay gabay, kaliwanagan at lakas sa aming paglalakbay. Sa bawat pahina ng Biblia, pinatutuklasan namin ang iyong pag-ibig na walang katapusan at ang iyong kapangyarihan na higit pa sa aming kayang maunawaan. Panginoon, turuan mo kaming patuloy na magtiwala at manawagan sa iyong mga pangako, lalo na sa mga sandali kami ay nanghihina at naliligaw ng landas. O Panginoon, patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan dahil sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Ipaalala mo sa amin na walang bagay sa mundo na sa iyo ay lingid. Ipaalala mo sa amin na ang lahat ng bagay ay may layunin at lahat ng aming pinagdadaanan ay mayroong dahilan. Ipaalala mo sa amin na sa gitna ng tagumpay at kabiguan, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, hindi nagkukulang at hindi nagmamaliw. Sa iyong harapan, itinataas namin ang lahat ng papuri at pasasalamat, hindi lamang sa mga natanggap na biyaya, kundi maging sa mga biyayang darating pa. Sa iyo lamang, O Diyos, ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas at Hari, tinataas namin ang lahat ng aming pasasalamat. Amen. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa iyong trono ng grasya na may pusong puspos ng pasasalamat. Hindi sapat ang mga salita upang ilarawan ang aming kagalakan at pagkilala sa iyong walang hanggang kabutihan. Sa bawat araw na kami ay nagigising, sa bawat hininga na aming nalalanghap, at sa bawat tibok ng aming puso, naroon ang iyong pagkilos at pag-ibig. O Diyos, salamat sa buhay na iyong ipinagkaloob, isang buhay na may kahulugan, layunin at pag-asa na natatagpuan lamang sa iyo. Aming Ama, itinataas namin sa iyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga biyayang aming natatanggap araw-araw. Salamat sa pagkain sa aming mga hapagkainan na bagamat minsan ay simple,
ito pa rin ay biyaya na nagbibigay lakas at kasiyahan sa amin. Salamat sa tubig na nagbibigay sariwa sa aming katawan at sa bawat patak ng ulan na nagpapayabong sa mga pananim. Salamat sa mga bagay na aming nasisilungan, sa mga bahay na nagbibigay init at proteksyon, at sa mga tao iyong inilagay sa aming buhay upang kami ay damayan. Panginoon, itinatas din namin ang aming mga pagpapasalamat para sa kalusugan na iyong ipinagkaloob sa amin. Sa mga araw na kami ay nakakaranas ng karamdaman, ikaw ang aking lakas at kagalingan. Salamat sa bawat araw na kami ay nakakatayo, nakakalakad at nakakapagtrabaho ng may lakas at sigla. Salamat sa bawat pagising namin sa umaga na isa ng patunay na ikaw ay Diyos na nagbibigay buhay at nagbibigay pag-asa. O Diyos, itinataas namin ang aming pasasalamat sa mga pamilya at mga kaibigan. Salamat sa mga magulang na nagsisiping aming unang guro, nagturo sa amin ng pagmamahal, paggalang at pananampalataya. Salamat sa aming mga kapatid na nagiging katuwang namin sa bawat hamon, sa bawat tagumpay, at maging sa mga pagbuha at pagdiriwang. Salamat din sa aming mga kaibigan na nagiging sandigan at inspirasyon sa oras ng pangangailangan. Tunay ngang walang kapantay ang iyong kabutihan sa paglalagay sa amin ng mga taong nagmamahal, nagmamalasakit sa amin. Panginoon, nais din po namin ipahayag ang aming pasasalamat sa mga hamon at kabiguang aming naranasan. Bagamat masakit at mahirap, ito ay nagsilbing mga aral na nagturo sa amin ng kababaang loob, pagtitiis at pagmamahal sa amin. Sa mga sandigang kami nawalan, natutunan naming ikaw ang tanging kayamanan na hindi nawawala kailanman. Sa mga oras ng pagdurusa, natutunan naming ikaw ang aming pag-asa at kaligtasan. Salamat po sa iyong pagmamahal na hindi kailanman nagkukulang at hindi kailanman bumibitaw. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at hari, itinataas namin at ng pasasalamat at papuri. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ngayong gabi, nais ko lamang ng isang bagay, kapayapaan. Tahimik ang paligid, ngunit maingay ang aking isip. May mga alaala na bumabalik, may mga problema na paulit-ulit kong iniisip. May mga paano kong at bakit kaya na hindi ko mapigilan. Ama, hinihiling ko ngayon, bago ako pumikit, hipuin mo ang aking isipan. Kung may stress na naiwan mula sa trabaho, alisin mo ito. Kung may alitan o hindi pagkakaunawaan, palambutin mo ang aking puso. Kung may takot tungkol sa kinabukasan, paalalahanan mo akong huwag mo at hawak mo ang aking bukas. Panginoon, pagod na ang aking isip sa kaiisip. Turuan mo akong magpahinga, hindi lamang sa katawan, kundi sa pag-iisip. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng alalahanin ko ngayon. Ang mga bayarin na hindi pa nababayaran, ang mga responsibilidad na naghihintay bukas, ang mga pangarap na tila matagal bago maabot, ang mga problemang wala pa akong solusyon. Hindi ko kayang dalhin ang lahat ng ito mag-isa.
Kaya ngayon, inilalapag ko sila sa iyong mga kamay. Panginoon, punuin mo ang aking silid ng iyong presensya. Hayaan mong ang bawat sulok ay mapuno ng kapayapaan. Kung may kaba sa aking dibdib, pakalmahin mo ito. Kung mabilis ang tibok ng aking puso, dahil sa anxiety, pabagalin mo ito. Turuan mo akong huminga ng malalim at magtiwala. Habang ako ay humihiga, tulungan mo akong maramdaman na ligtas ako. Ligtas ang aking pamilya, ligtas ang aming tahanan. Ikaw ang nagbabantay kahit kami ay natutulog. Kung may masasamang panaginip na gustong sumira ng aking pahinga, ilayo mo ito. Bigyan mo ako ng mahimbing at payapang pagtulog. Naway ang aking mga panaginip ay mapuno ng pag-asa, hindi takot. Panginoon, kung may mga bagay akong pinagsisisihan ngayong araw, patawarin mo ako. Ayaw kong matulog ng may bigat sa puso. Linisin mo ang aking isipan sa anumang guilt o self-blame. Tulungan mo akong tanggapin na hindi ako perpekto, ngunit mahal mo ako. Sa bawat paghinga ko ngayong gabi, ipaalala mo na buhay at regalo. Sa bawat pagdilat ko bukas, naway sariwa ang aking isip at magaan ang aking pakiramdam. Ngayon, pinipili kong bitawan ang kontrol. Hindi ko na iisipin ang mga hindi ko kayang solusyonan ngayong gabi. Hindi ko na hahabulin ang mga sagot na hindi pa oras para ibigay. Pinipili kong magtiwala. Ama, habang ako ay unti-unting inaantok, yakapin mo ako ng iyong kapayapaan. Hayaan mong ang iyong presensya ang maging kumot ko. Ang iyong pag-ibig ang maging unan ko, ang iyong proteksyon ang maging bantay ko. Palitan mo ang ingay ng isip ko ng katahimikan. Palitan mo ang takot ng kapanatagan. Palitan mo ang pag-aalala ng tiwala. Sa gabing ito, ako ay magpapahinga. Hindi dahil tapos na ang lahat ng problema, kundi dahil ikaw ang bahala. Salamat Ama sa isang araw na natapos. Salamat sa mga aral, salamat sa proteksyon, salamat sa pag-ibig na hindi nagkukulang. Ngayon, ipinipikit ko ang aking mga mata nang may kapayapaan sa puso at isip. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang gabing ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ama kong Diyos, na nakakakita ng lahat, narito na naman ako ngayong gabi. Tahimik ang paligid, ngunit ang aking isip ay hindi mapatahimik. Habang ang mundo ay nagpapahinga, ang aking mga iniisip ay tila mas lumalakas. Ang mga salitang narinig ko kanina ay paulit-ulit sa aking utak. Ang mga pagkakamali ko ay parang nakareply. Ang mga problemang wala pang solusyon ay tila mas mabigat kapag gabi. Panginoon, pagod na ako sa kakaisip. Pagod na ako sa pag-analisa ng bawat detalye. Pagod na ako sa pagbabalik-balikan ang nakaraan. Pagod na ako sa pag-iisip ng worst case scenario. Alam mo Ama, na hindi ko gustong mag-overthink. Hindi ko gustong maging bihag ng sarili kong isipan. Ngunit minsan, hindi ko ito mapigilan. Kaya ngayong gabi, lumalapit ako sa iyo, hindi bilang malakas, kundi bilang pagod. Hindi bilang kontrolado ang lahat, kundi bilang taong umaamin na hindi ko kayang kontrolin ang lahat. Panginoon,
Turuan mo akong bitawan ang mga bagay na hindi ko hawak. Kung may mga desisyon akong pinagsisisihan, tulungan mo akong tanggapin ang nakaraan. Kung may mga salitang nasabi ko na sana ay hindi ko nasabi, tulungan mo akong tanggapin ang nakaraan. Turuan mo akong magpatawad sa sarili ko. Kung may takot ako tungkol sa bukas, trabaho, pamilya, kalusugan, kinabukasan, paalalahanan mo akong hindi mo ako pababayaan. Ikaw ang Diyos na gising kahit ako ay natutulog. Ikaw ang Diyos na kumikilos kahit ako ay nagpapahinga. Habang ako ay nakahiga ngayon, Panginoon, pakalmahin mo ang aking nervous system. Kung mabilis ang tibok ng aking puso, pabagalin mo ito. Kung mabigat ang aking dibdib dahil sa anxiety, pagaanin mo ito. Humihinga ako ngayon ng malalim. At sa bawat paghinga ko, ibinibigay ko sa iyo ang aking mga alalahanin. Sa paglanghap ko, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Sa pagbuga ko, pinapakawalan ko ang aking takot. Panginoon, kung may mga what if na bumabagabag sa akin, palitan mo ito ng God is in control. Kung may mga tanong akong walang sagot, turuan mo akong maghintay. Kung may mga bagay na hindi malinaw, tulungan mo akong magtiwala. Ama, minsan natatakot ako sa katahimikan ng gabi dahil doon lumalabas ang lahat ng iniisip ko. Ngunit ngayon, nais kong ang katahimikan ay maging pagkakataon upang marinig ang iyong boses. Sabihin mo sa aking puso na ligtas ako. Sabihin mo sa aking isip na sapat ang biyaya mo para bukas. Sabihin mo sa aking kaluluwa na mahal mo ako. Kung may spiritual battle na nangyayari sa aking isip, anumang negatibong kaisipan, self-doubt, condemnation, sa pangalan ni Jesus, pinapalayas ko ito. Hindi ako alipin ng takot, hindi ako bihag ng anxiety, hindi ako kontrolado ng overthinking. Ako ay anak mo, at ang isip ko ay nasa ilalim ng iyong kapayapaan. Panginoon, bantayan mo ang aking pagtulog. Huwag mong hayaang magising ako sa gitna ng gabi na puno ng takot. Huwag mong hayaang masira ang aking pahinga dahil sa bangungot o biglaang kaba. Kung magising man ako, ipaalala mo agad ang iyong presensya. Yakapin mo ako ngayon, Ama. Hindi man kita nakikita, alam kong naririto ka. Ang aking kama ay hindi lugar ng pahinga. Ito ay lugar ng pagtitiwala. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang bukas, ang mga meeting na darating, ang mga responsibilidad, ang mga usapan, ang mga hamon. Hindi ko kailangang isipin lahat ngayon. Dahil ikaw ang bahala, habang ang aking mga mata ay unti-unting bumibigat, hayaan mong ang aking isip ay unti-unting tumahimik. Parang alon na dahan-dahang kumuhupa, parang hangin na dahan-dahang kumakalma. Panginoon, ibalot mo ako sa iyong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kapayapaan na hindi nakadepende sa sitwasyon. Kapayapaan na hindi natitinag ng problema. Ngayong gabi, pinipili kong magtiwala. Pinipili kong huminto sa kakaisip. Pinipili kong magpahinga. Pinipili kong maniwala na hawak mo ang lahat. Salamat, Ama, dahil kahit magulo ang isip ko minsan, hindi mo ako pinapagalitan. Bagkus, tinatanggap mo ako
at pinapahinga. Sa gabing ito, ako ay matutulog ng may kapayapaan. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil may Diyos na mas malaki kaysa sa lahat ng problema. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama kong Diyos, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Tahimik ang paligid, madilim ang kwarto, ngunit ang isip ko ay muling gising na gising. Hindi ko alam kung bakit ako nagising. Wala namang ingay, wala namang dahilan. Ngunit narito na naman ang kaba, ang pag-iisip, ang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Panginoon, sa oras na ito ng hating gabi, Ikaw ang una kong tinatawag. Hindi ako magpapanik, hindi ako matatakot dahil alam kong gising ka. Kung ang paggising kong ito ay dahil sa stress, pakalmahin mo ako. Kung ito ay dahil sa pagod na hindi na ilabas, yakapin mo ako. Kung ito ay dahil sa anxiety na hindi ko na malayang dala ko pa rin, hipuin mo ang aking puso ngayon. Ama, sa dilim ng gabing ito, Ikaw ang aking liwanag. Habang ang mundo ay tulog, samahan mo ako. Huwag mong hayaan sa katahimikan ay maging lugar ng takot. Gawin mo itong lugar ng iyong presensya. Kung mabilis ang tibok ng puso ko, pabagalin mo ito. Kung may paninikit sa dibdib, paluwagin mo ito. Kung may biglang negative thoughts, palitan mo ito ng iyong katotohanan. Panginoon, pinipili kong huminga ng malalim ngayon. Sa bawat paglanghap, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Sa bawat pagbuga, pinapakawalan ko ang aking takot. Hindi ako nag-iisa sa oras na ito. Kung may pag-aalala tungkol sa pera, pamilya, kalusugan o kinabukasan na biglang sumagi sa isip ko, inilalagay ko ito ngayon sa iyong paanan. Hindi ko ito iisa-isahin. Hindi ko ito susolusyonan ngayon. Hindi ko ito hahayaang kontrolin ako. Dahil ang oras na ito ay oras ng pahinga, hindi oras ng pag-aalala. Ama, kung may spiritual attack man na gustong sirain ang aking pagtulog, sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan ko ito. Ang aking isipan ay pag-aari mo. Ang aking gabi ay nasa ilalim ng iyong proteksyon. Walang takot ang may kapangyarihan dito. Walang bangungot ang may pahintulot. Walang negatibong espiritu ang maaaring manatili. Ang kwarto ko ay sakop ng iyong presensya. Ang kama ko ay lugar ng iyong kapayapaan. Panginoon, minsan naiisip ko, bakit ba ako nagigising ng ganitong oras? Ngunit ngayon, imbes na magtanong ng may kaba, pipiliin kong manalangin ng may tiwala. Kung ginising mo man ako para lang maramdaman ang iyong presensya, salamat. Kung ginising mo ako para ipaalala na hindi mo ako nakakalimutan, salamat. Ngunit Ama, pagkatapos ng sandaling ito, tulungan mo akong makabalik sa mahimbing na tulog. Ipikit mo muli ang aking mga mata ng may kapanatagan. Pahupain mo ang anumang tensyon sa aking katawan mula ulo hanggang paa. Paluwagin mo ang aking noo, i-relax mo ang aking balikat, tanggalin mo ang bigat sa aking dibdib. Palambutin mo ang aking paghinga, hayaan mong ang aking katawan ay muling mag-surrender sa pahinga. Hindi ko kailangang maging alerto ngayon, hindi ko kailangang maging handa sa laban, hindi ko kailangang mag-isip ng solusyon. Ikaw ang nagbabantay.
habang ako ay muling inaantok, iparamdam mo na ligtas ako. Ligtas ang aking pamilya, ligtas ang kinabukasan ko sa iyong mga kamay. Kung sakaling muli akong magising mamaya, ipaalala mo agad ang panalangin ito. Ipaalala mo na may Diyos na mas malaki kaysa sa aking anxiety. Ngunit ngayon, Ama, pinipili kong bumalik sa pahinga. Hindi dahil tapos na ang lahat ng problema, kundi dahil ikaw ang gising para sa akin. Salamat sa gabing ito, salamat sa hininga, salamat sa proteksyon. Ngayon, dahan-dahan akong muling matutulog. May kapayapaan sa isip, may katahimikan sa puso, may tiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.